po sa ating programang Sulong na Bayan. Siyempre po susulong ang bayan. Bakit po? We have today a special segment na kung saan mas maiintindihan po natin ano nga po ba ang digital world, ano ang cybersecurity, at ano nga po ba ang dapat na ginagawa ng buong sangkatauhan, hindi lang Pilipinas. Kasi medyo, nahuhuli daw, di umano tayo. Ayaw po natin yan. So with us today, we're so blessed na nakabalik siya kasi kailangan po talaga natin ng part 2. Dahil nung unang naging guest natin sila, hindi ko masyadong mag-gets. Kasi hindi nga po ako techie, di po ba? So I'm sure lahat ng nanonood sa atin, mga viewers natin from different parts of the world, lalo-lalo ng mga OFWs, sila pa naman tinatawag nating modern day heroes. Bakit po? They pump in 33, 34, or and counting billion US dollars. Dapat naman bigyan natin sila ng serbisyong totoo. Alam natin sa kanila nasaan na po ba ang itong ating cybersecurity na tinatawag, digitalization. Again, sila naman po yung nagbibigay ng pangsweldo dito sa ating mga kawani at opisyal ng DICT, ng PNP, lahat ng iba't pang sangay ng pamahalaan na dapat nag-i-implementa para hindi tayo scams. Okay, without further ado, let's welcome back sa ating programa sa Sulong na Bayan, no less than Miss Mel Negrino, dahil siya po ang matatawag nating program co-host ko in the next, siguro very, very soon, you will see her with me dito sa ating segmento dahil nga kailangan pa alam natin ano ang dapat nyong malaman tungkol sa digitalization. Mel Negrino, greet everyone first. Ayan, thank you so much, Miss Loli, and good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. I'm happy to be here, and yes, tama po yung sinabi ni Miss Loli kanina, part 2 po ito ng very interesting discussion around securing our personal data, securing our infrastructure, and practically looking at a cyber-resilient Philippines. Ano nga ba to? So, we are excited to, to actually have that conversation again with our cybersecurity expert. So, siguro, Miss Loli, kailangan... Ikaw na, do the honors. Okay. Yes, to introduce our... So, I am truly honored to introduce to you, a good friend, a mentor, a coach, a very esteemed personality in the realm of cybersecurity, not only in the Philippines, but also globally. Let me welcome to the show, Mr. Engineer Alan Cabanlong. Thank you, Mel. Thank you, Ms. Loli, sa mga nanonood at nakikinig sa programa ng Sulong na Bayan. Magandang umaga po, or hapon, or gabi sa inyong lahat, saan man dako ng mundo. Maraming salamat po sa pag-invite sa akin dito sa programa ninyo. Of course, of Okay. course. Again, Happy to si have Sir you. Alan, para po maintindihan ng ating mga tagapanood, siya po ay Regional Director of Global Forum for Cybersecurity Expertise. Nako, expertise, pangalan-pangalan pa lang, alam niya. Yes, Ins and bigati out, the na. back of his, alam niya ito. So, we want to dive in. The first question, go ahead. Sige. Kasi, Alan, yung sa part 1 natin, nitong conversation na to, we actually spoke about blockchain, di ba? And of course, maingay ngayon, yung adoption ng blockchain within the different agencies of our national government. Pero siguro, tignan lang natin, within Southeast Asia, kamusta ba yung adoption ng blockchain? Well, in Southeast Asia, yes, the blockchain has been there, has been known to governments in Southeast Asia. There are no use cases that I can share with you that meron na bang na-implement sa government in Southeast Asia that fully implemented in blockchain. My question here is, even in the world, globally, even the first world countries have not implemented yet blockchain as their for government processes. I think El Salvador already implemented it. But in the first world countries, our allied countries, hindi pa nila nagagawa yan. However, the Philippines is I think, gearing towards using a blockchain for government processes, for budget, and etc. But mind you, blockchain is like what you input to the chain is its outcome. Okay. So in terms of security, Parang garbage in, garbage out. in terms of security, kailangan mo pa rin ng cybersecurity other than the blockchain itself, Okay. I mean, to implement it. So I think the blockchain should be carefully
studied well, no, before we implement it in our government processes. Kasi kung ano yung pinasok mo nga, sabi ko, kung Lalabas. marumi yan, Right. ganun din yung Yun din lalabas. No? lalabas. Ganun din yung magiging mga listahan mo doon, ganun din. So, kailangan mong ayusin mo na yan. So, yung mga data natin sa Pilipinas ay hindi pa nga, Kasi, ano? wala pa nga sharing of data, di ba? Yes. So, kailangan natin muna siguro ayusin yung mga Data. iyan. So, again, let's not put the cart before the horse. No? Pag-aralan muna natin kung ano ba talaga yung horsepower mo before you put the cart. Pero kasi, Miss Loli, meron lang akong Follow-up. meron sana akong follow-up, no? So, so nabanggit mo kasi kanina, even the powerful countries or the first world countries, wala pa kasi talaga tong like really full adoption, ano? Is it because kaya na kulang ba sa capabilities or knowledge? Kasi tayo, I mean, we've, of course, I mean, like doing this on the national government side, it could be a milestone, di ba? For the Philippines, if we will really do it very well. Pero bakit kaya? Parang na-curious kasi ako doon eh. I mean, based on your experience or let's say, observation or dealings with the other, private entities or government officials abroad, bakit kaya hindi naging ganon kabilis ang uptick nito or let's say, adoption nito for first world countries? Well, I don't want to assume, no? And I don't want to put myself... Hindi, based on your observation lang, di ba? Pero, I believe kaya pinag-aaralan pa nila. On how so to do nandun it. pa pa din. sila. Pero the blockchain technology, Alan, parang bata pa lang tayong dalawa, nandun na yan. Yes. Actually, andyan na yan. Nag-move lang yan ng, kumbaga, naging hype lang yan, no? Because of the recent, mga artificial intelligence, cyber insecurities. No, kaya ang gusto nila, i-blockchain. No? Para wala daw, para daw secure. But then, saan natin, yung security, kung ano yung pinasok mo, yung Yes. andyan. Right. Pero Alan, I'm pretty sure you would agree to me on this kasi ako as a cybersecurity leader practitioner, ang dami kong na-implement na iba't ibang cybersecurity solutions across industries. No one of those is powered by blockchain. Yes. Oo nga. Kaya nga yung adoption nakakapagtaka, blockchain has wider adoption na dito sa ASEAN countries. Kung ang first world, hindi pa. They are studying the blockchain, how to be adapted sa government processes. But sabi ko nga, linisin mo muna yung data. Database. And then, syempre yan, immigration, PhilHealth. Ako, kakakabayan. Kasi data ang pinag-uusapan. Yes, PhilHealth. PhilHealth, PSA. Sensitive personal information pa yan, Miss Loli. How do you deal with that? Anong dapat ginagawa natin? So I think dapat minimum information security standards ang implement dyan in terms of protecting your data. I think ang best practice dyan ay talagang you clean the data. No? You clean the data, you secure the infrastructure, and then yung transmission dapat i-secure mo din. Kasi these are the things that pwede maging conduit or of attack Right. to your data. So yun po yung infrastructure at saka data protection. So how do you counter? Kasi eksperyensado na kayo, Sir Alan. How do you counter itong mga scams? Yan ang prevalent ngayon eh. As regards to scams, I think it's a whole of society approach. No? You need to be aware of what are the scams, una-una. Kailangan yung The gobyerno, na hindi lang gobyerno, kailangan yung mga ibang ahensya, ibang institusyon, kung saan yung tao na yan, ay alam kung ano yung mga scams so that ma-block or masalang ng mga tao maging Sala. biktima itong mga probable scams. So si Mel, I believe, she is from Practitioner natin yan. practitioner ng mga anti-scam. No? So, Yes, that is our Cybersecurity. advocacy. Yes. Diba? Diyan naman Yeah. dinidemonstrate sa laban against scam ang pagmamahal ng aming organisasyon correct. to the
So, Philippines. secure na ba? Anong, kasi practitioner ka nga eh. Well, actually, Cyber. when it comes to call scams, tsaka SMS scams, no, so bumaba yan, with regard to, let's say, if we look at the whole landscape as of last year. Okay. So ngayon, yung for this year, yung SMS, yes, we are seeing, based on historical data, no, ina-anticipate namin na meron ulit yan deep. Ang call scams, depende kasi yan. Okay. Kung yung mga adversaries o mga scammers, fraudsters, titignan nila yung AI bot calls at nagle-leverage sila ron, aakyat ulit yan. Pero it's really about, alam mo yon, yung the social media scams, the deepfakes. Doon na talaga yan eh. And before, kasi di ba, how do you do your deepfake? So, before you leverage on an older framework, which is your generative adversarial network. Ngayon, may mga diffusion models na. And Ano ibig ang sabihin hirap nun? na. Diffusion. Hindi kumbaga parang siguro in layman's term, Okay. di ba, before, kapag ginamit mo yung parang old framework to develop a deepfake, mas makikita mo ba agad yung mga red flags ba? Parang ganon. Identify. Pero ngayon, with the new methods, di ba, kumbaga, hindi pa rin siya exact reality. Pero kinda near reality kasi mas marami nang napepeke talaga ngayon, di ba? Right. Yes. With the Your fake voice, news. di ba? How you look, ganyan. So, that's the reason why you really need to verify. And may mga di ba, alam, may mga parang mga how do you call this? Parang mga credential application, mga ganyan, that you can use to really verify na deepfake ba to? Ano ba yung source nito? Ano ba yung state nitong video na to? O itong photo na to that I'm seeing now? Hindi naman pala talaga to ito yon, di ba? Correct. At saka culturally, mga Pilipino, madaling maniwala eh. Niwala, no? Oo, Lalo ng alam mo, pagkapera. Yun ang Nakakatakot. ating challenge dyan eh. Kasi yung mga kababayan natin, pag napakitaan mo ng AI-generated video, naniniwala. Agad-agad, no? Without validation, yes, ito yon, tama yon. So, sino yung ahensya ngayon na magsasabi na tatama ba itong source na to? Well, I guess for now, since kami, we work closely with the CICC, malaki yung play na ginagawa dyan ngayon ni CICC to Investigate. actually to identify, detect, investigate. Ayan. Ano na, how do we fare with other countries pagdating sa cybersecurity? Ikaw, kasi practitioner ka nga, lagi ka na sa Thailand. Okay. nasa- For cybersecurity, I guess I would say, Getting in there? terms of the laws, mukhang mas meron silang maturity, as well as like their policies, ganyan. Medyo nauna na sila. Like for example, for AI, because I'm also part of the ASEAN CXO Association. Right. Ayan, si Alan. Part ka na rin ng ating community ng ASEAN CXO, ASEAN no? CXO. ASEAN CXO is a non-profit headquartered in Singapore, highly recognized by the ASEAN Secretariat, no? Okay. So, basically dito, ang Center for AI, I think the ASEAN Secretariat chose Malaysia, right? To be the Lead country? to be the lead country for this, no. So basically, majority really of the developments, the policy implementation, and I think as in the Philippines, we can actually leverage on that. Pero ang lagi kong sinasabi, hindi tayo dapat mag-antay ng mga Antayan. batas, Oo. 'di ba? Like Gawin ano ba na. yung batas na gagawin to actually secure your AI? Kasi sa totoo lang, I'm speaking from a private enterprise Okay, perspective. No? yes. May mga frameworks kasi na pwede na silang i-adapt. So, hindi na natin yung kinakailangang antayin. Kaya lang, for an ordinary user, hindi kasi nila alam yon. Ang nakakapagtaka kasi, Miss Loli and Alan, bakit ganun na? Parang ang dami na kasing education sa totoo lang. Bangko Sentral, Kompleto na. talagang very diligent sa lahat ng klase ng digital safety campaigns, education, di ba? Nandiyan ang CICC, nandiyan ang DICT, NPC, yung mga kaibigan natin sa Scamwatch. mga Pero telecom. ganun pa din eh, di ba? Parang, ano ba yun? Parang ugali ba nating mga Pinoy yun? Di ba? Parang, Antayan? oo eh. Di ba? Ikaw na rin may sabi na Take the parang, lead. naluloko pa rin tayo. Kasi yung scam kasi nag-improve eh. So, High-tech din sila eh. naging high-tech din eh. So, I know. it's a high time din sa atin na paging high-tech din tayo sa Sabayan. detect. Oh, okay. Scam. Detector. Diba? Kasi
ganun yan eh. It's parang arms race eh. No? Sino ba yung mas magaling na mag-detect, edi hindi siya magiging biktima ng scam. So kaya yan dapat, ang tanong ko dyan, dapat yung gobyerno, role nila yan to improve awareness. No? Tapos sa education naman, bata pa lang, turuan na dapat yung mga bata on these kinds of scams, no? Na kahit yung mga anak ko, for example, Okay. tinuturuan ko yan na para hindi ma-scam sa online, like paglaro ng Roblox, yung mga bata. Yan. So, Galing. sabi ko, dapat bantayan ninyo kung sinong kausap ninyo. Kasi doon pa lang, magkaroon na sila ng security mindset. Yung mindset na. And when you talk about estudyante, no? Can you guys like draw or maybe siguro propose to Department of Education Secretary Ed Angara to put that into module? Parang sama nyo na yan sa elementary pa lang, meron ng ganyang subject. I think meron na yan dati pa Information eh. awareness. Yung integration of cyber security into the curriculum, no? Oh, okay. I think Education Meron na pala. Department has it already. Oo. No? Naka-embed yan sa mga Okay. sa mga elementary or senior high or high school Kasi students. sila yung mga vulnerable eh. Hindi nga nila din maintindihan eh. Tayo nga. Nabibiktima ako, nakakakot. Ako kasi, Miss Loli, parang I just wanted to highlight, yung efforts, kasi kami, we also have academe partners, no? So, kaya lang, itong bago naming academe partner, NTC, National Teachers College, medyo nagulat lang ako when they actually approach us. Kasi ang gusto nila gawin is really to have parang something like a series of training. Muna. Lahat to, estudyante, mga Teachers as well, and even faculties. like yung mga non-faculty members na talagang para kang parang kumbaga parang meron kang parang gusto nila something like a so-called parang scam yun, parang knowledge on this scam university. So hindi lang siya yung one time ay upo tayo dito, hindi. diba? Ito yung scam, ito yung mga klase ng scams, diba? Tuloy-tuloy. Ganyan, or we try to gamify. Sa kanila, it's really something like Subject. a formal education, like a subject, Subject na. really. Oo, And sama na. everyone, I guess they have around what? Around 10,000 in population. wow. Parang they are really required to complete and they will be issued and, Yan, and they requirement will sana. receive a certification. Medyo iba kasi yung approach nila. Even us, nagulat kami. Sabi ko, okay, ganyang ka-deep yung gusto nyo. So did you accept their proposal? Yes, of NTC, course, of National course. Teachers? Yes, because this is something naman that where we are giving, not that we can give, not only to At NTC. kaya naman But yun. oo na, we have the capability Right. and we can also... How soon will you start? For NTC, magki-kick off na po kami sa March. Oh, lapit next nagulat month. ako sana, alam mo yun, yung ganong approach, yung mindset, sana, Aggressive, diba, ano? both private and public And sector, public. sana ganun yung perspective nila. Bihira kasi, kaya nagulat ako. Kaya tama yung yung That's good i-gamify news. mo yung mga scams. Oo. Para at least matutunan ng mga bata pa lang. Yung mga mahilig sa games, no? Oo. So, Diyan- kahit simple games lang. Yeah, they use that as strategy eh. Games muna kunyari, then next thing you know, na-scam ka na. Nalagay mo na yung lahat ng information mo. Nabigay mo na Pero lahat. yung ibig sabihin, yung merong isang gagawa ng parang game application, Na, andun lahat ng mga yeah. modus operandi ng scam. Yes. And then yung bata, or sino man na maglaro niyan, pwede niyang i-prevent eh. Oo. Because of experience niya sa game. So, just like yung cybersecurity range, no? Cyber range. Yes, So, cyber range. Parang mga pulis pumunta sa firing range to practice so that they can practice yung skill nila on shooting. Sa cyber, Ma-enhance yung skills. ganun din dapat, no? Right. Dapat meron ka ring cyber security range Right. so that you can practice yung expertise mo on cyber security in terms of threat handling, incident response. Response. So yun, yung mga yun, kailangan natin. Siguro I'll go further, more than that, I'll appeal to your senses, kayo po na nasa iba't ibang telecommunication, hindi ko na sasabihin kung sino-sino kayo, you know who you are, dalawa lang naman yung talagang magagaling dito. Extra service, parang E for effort, ang laki naman po ng inyong mga revenues. Imagine everybody's using this and that and all. Punta ka ng MRT, sumakay ka saan, mag-tricycle ka, So effort na lang po na kayo ang magbigay ng ganyang serbisyo. Yung apps, kasi gagaling nyo naman gumawa ng apps eh. Pero I'll ask the both of you how you feel about that. When we return, we have to pause for a quick break. Pilipinas, narito na ang mga tamang balita sa oras na ito. Panukalang anti-violence against women in politics inihain sa Kamara. Ang ulat mula kay Patrol Turkey Jelly Mendez.
Itinutulak sa Kamara ni House Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang House Bill A393 o ang Prevention of Violence Against Women in Politics o yung VAU-PIAC na layong parusahan ang mga sangkot sa harassment laban sa mga babaeng public officials. Sa ilalim ng panukala, pananagutin ang mga gagawa ng karahasan, physical man o kahit sa online platforms. Sakop nito ang economic violence gaya ng pagharang o pag-divert sa campaign funds ng isang babaeng politiko upang takutin o kontrolin ito at institutional violence sangkot ang political parties at party list organizations kung saan ay hindi binibigyan ng leadership positions ang biktima. Nakapaloob din sa VAU-PBL ang physical at psychological violence, lalo na ang pagbabanta sa buhay o yung banta ng panggagahasa, pangintriga na nauuwi sa pagpapababa ng dignidad, slut-shaming at blackmailing. Ipinaliwanag ng mambabatas na bagamat mayroon ng umiiral na batas para sa proteksyon ng kababaihan laban sa karahasan, hindi nabibigyan ng pansin ang uri ng karahasan sa social media gaya na lamang ng coordinated trolling, harassment at mass reporting para supinin ang pagpapahayag. Binigyan ng kongresista na tuwing kampanya para sa eleksyon na madalas na ginagawang target ang mga babaeng kandidato na sinisira dahil mahina o walang kakayahan o sa madaling salita ay ginagamit ang kasarian para ilarawan ang pagiging mababa. Inihalimbawa ng mambabatas ang personal niyang karanasan pati na ang mga naging target na sina dating Vice President Leni Robredo at Senator Risa Hontiveros, gayon din ang mga nangaharas online at hinihiling na sana ay ma-rape o mabiktima ang isang babae dahil lamang sa ayaw sa kanila. May gitapat na pong kongresista ang co-authors ng naturang panukala at idinagdag naman ni Professor Gian Encinas Franco na mula noong 2019 sa 10 kandidato ay 2 lamang ang babae dahil napanghihinaan sila ng loob na tumakbo sa halalan. Nilinaw ng individual na yun na si Franco na hindi kinukonsinti ang mga babaeng sangkot sa korupsyon. Ngunit ang punto ay hindi dapat binabatikos ang mga politiko dahil lamang sa kasarian. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa Impilang May Todong Lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ News Catch Up. News Catch Up. Publiko, hinimok na maging kalmado at huwag mag-panic buying. Ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi dapat mag-panic buying ang publiko dahil magpapalala lang ito sa sitwasyon at sasamantalahin ito ng mga profiteers. Ito ang panawagan ni Senator Chis Escudero sa publiko. Nanawagan ng senador sa ating mga kababayan na manatiling kalmado at mapagbantay habang dapat ang niyang tiyakin ng pamahalaan ang matatag na supply at striktong implementasyon ng batas laban sa mga mas sangkot sa hoarding. Ayon kay Escudero, hindi dapat magpanik o magdumali sa pagbili ng gasolina sa harap na inaasahan na malaking itataas sa presyo nito. Gita senador, temporary shortage lang naman ang naranasan sa ilang gasoline station nitong nakalipas na weekend. Kung narito pinayuhan din ng Malacanang ang publiko na huwag mag-panic buying dahil may sapat naman daw na supply ng mga commodities at sapat na supply ng produktong petrolyo. Pinawi rin ni Senator Win Gatchalian ang pangamba ng publiko na maubusan ng supply na langis at pagkain dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Gate ni Gatchalian, walang problema sa supply ng pagkain, crudo at basic commodities kaya hindi dapat nagpapanik buying ang publiko. Gate ni Gatchalian na hanggang nitong nakaraang Biyernes may sapat na supply ng langis ang bansa na tatagal ng 51 araw. Sa tingin ng senador, ang panic buying na nangyayari ngayon sa mga ay hindi dahil sa maubusan ng supply kung hindi para makabili pa sila sa mas murang halaga. Gayunman, aminado si Gatchalian at tiyak na tatamaan ng epekto ng pagtaas ng fuel prices ang logistics tulad ng paghatid ng pagkain mula probinsya papuntang syudad at ito ang kailangang mabantayang mabuti ng gobyerno. Samantala sa mga oras nito ay nagpi-privilege speech nga itong si Senate President Pro Tempore Pantulo Lacson kung saan sinasagot niya punto por punto yung naging banat at aligasyon laban sa kanya ni Senator Rodante Marcoleta kung saan maraming kinwestiyon si Marcoleta sa pag-handle niya ng investigasyon sa flood control anomalies bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
DWIZ News Catch Up. News Catch Up. At yan ang mga tamang balita sa mga oras na ito. Mag-follow at subscribe sa lahat ng DWIZ News digital accounts, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, X, DWIZ News App at DWIZ News website. Ako po si Rebel Medina, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alright, we're back. Ang ating sulong na bayan. Ako, enjoy na enjoy po ako sa ating mga panauhin, ano, dahil ang adrenaline ko is so high. Kasi ito yung gusto ko talagang tutukan dahil nga po teki ang inyong lingkod. But now, ito na. I'll have to really address. Dapat matuto tayo. But before we pause for a break, yun nga yung tinatanong natin. Kayo po, appealing to your senses again, kayong dalawang telecommunications, siguro kayo na mag-effort na maggawa ng apps para ma-deter yung mga scammers. Napakadali naman gumawa ng apps kahit sino ang bata ngayon, ang dali nilang mag-conceptualize and all. Siguro yun na yung extra service na ipagkakaloob nyo sa mga subscribers, yung million, billion, trillion. So I won't have to say who you are, pero anong take mo dyan? Okay ba yan, Sir Alan? Yeah, go ahead. I believe so, right? It's part of, I think she should be part of her CSR, no? Yung Corporate social pag-develop ng mga ganyang application para maprotektahan yung kanilang mga subscribers. And magandang idea yan, Ma'am Loli. So I think they should respond, no? Ano ba yung dapat na application na pwede Protection sa lahat, no? Bata, matanda, so that maiwasan yung scam na gamit ng kanilang network. Right. Kasi kayo rin po, reputasyon ninyo ang masisira eventually What's your take, Miss Mel, the practitioner ng cybersecurity? We have to be secured. Oo. I guess, kasi ano siya so hindi lang siya dapat awareness, education, tapos hindi lang siya dapat like laws or let's say circulars, di ba? Although, it is a milestone so isi-share ko lang kasi nagkaroon ng parang risk seminar like Philippines, driving AFASA compliance. No? Okay. What's AFASA? Ito yung ito yung anti-fraud, anti-account scamming act, no? Right. Which is really a milestone, Congratulations. sa Philippines. Kasi ngayon lang talaga magkakaroon ng ganitong batas that would really identify, di ba, kick off an investigation, and even the law actually even speaks about temporary freezing of an account. Okay. Ganun ang ganun ang sanction. AFASA. Nakakatuwa ito. This is the one by RiskNet kasi ang Bangko Sentral actually was there, no? Their head of their legal counsel to actually explain all the complexities, and may penalty rin ang Ayan, AFASA. dapat may sanction. Pero kasi actually, Miss Tolly, gusto ko sanang i-segue ito, di ba? Yung with regard doon sa telco, ayan. Okay, Kasi syempre, baka mamaya magtampo sila sa akin, mamanood nila ako dito, o marinig nila ako dito, Miss Loli. I guess in all fairness naman sa Globe Telecom, Okay. si Globe, makikita nyo po yan sa mga platinum subscribers natin and regular postpaid subscribers natin sa Globe. Si Globe, they actually partnered with us kasi alam nyo po si Who's Call, ang developer po niyan ay GoGoLoop, di ba? Nagbibigay po kasi kami ng libreng app. Ngayon, Globe actually, together with Who's Call, di ba? So, Globe leverages on our anti-scam solution to actually protect their customers. And Globe has been very, very passionate on this. So, that's one. And then on top of that, si Globe, makikita nyo din po dun sa Globe One, meron din kasi sila doon, working side by side with Who's Call. They also developed their app. Kasi, Alan, nabanggit mo kanina, meron din silang app na nagde-detect more on the links naman or URL. Kapag nilaunch mo yun doon, di ba, based on their database, it will also prompt you. Right. But I guess, maganda yung concept na we develop applications, di ba? But I guess, that application will only be powerful if it's backed by a massive amount of vetted data. So, yun naman yung titignan nyo ngayon. So, saan naman sila kukuha ng massive amount of data? So, that would entail really
really crowdsourcing, getting the information from the different law enforcement. So, I guess yun. So, sa mga kababayan natin dyan na mga taga-Globe, so, I think it's good but of course in all fairness to the other telcos, of course marami rin tayong mga May iba. kaibigan diyan. They've also been very active din naman sa kanilang mga anti-scam campaigns naman. For the rest of the telcos, hindi ako sure, madam. Yeah. Pero doon sa dalawa yon, ayan. Actually, yung data, yung sinasabi ni Mel, is tama yun, no? Kasi kung wala kang data, paano ka mag-produce ng information? Correct. Di ba? Paano Paano ka mag-produce ka? ng knowledge? Oo. Wala kang data eh. Oo. Tsaka paano ka magre-risk profile? Yan ang challenge ngayon natin sa Philippines. Kung gusto kong malaman kung ilan na ba yung na-attack na websites or na-attack na government agencies, ano bang types of attack? Meron na ba tayo? Number? Meron na ba? Ilan? O sino yan? Mahirap magsalita. Wala pa. O Diba? sige. Okay. So yun ang dapat siguro nating improve, no? This is not yung dito patira kung kanino Yan. man, but this is for improvement, no? Improvement. Dapat siguro kailangan nating magkaroon ng ganung mga baseline data so that we can now know ano ba yung mga dapat nating panggawin na para ma-improve yung mga Iwasan pa. services. Kasi kung wala kang baseline, paano mo malalaman na dyan ka ngayon, andito ka na ngayon? I think meron tayong Meron naman data, siguro. kaya lang medyo highly dispersed ang updated. data eh. Hindi Kaya yung updated. analysis tuloy natin, sometimes we cannot give a holistic analysis. Correct pa. Oo. So, sino ngayon ang magko-consolidate yung mga data na yon? That is another That's question. not the Correct, question. correct. So if we talk about yung critical infrastructure protection, kasi yan nga yung gusto nating zero in, anong law ba yan? Or is it being crafted pa lang? Ano? Ngayon, dinadraft pa lang siya sa Congress. Actually, ang Senate, wala pa. Wala So, Congress version. Sa House of Rep pa yan na version. What is it all about? Opo. It's an act protecting no, the people no, against different kinds of cyber threats by strengthening critical information infrastructure no, and establishing the National Cyber Security Agency under the Office of the President. You're saying bagong ahensya na to, in addition to DICT. No, yung sa DICT, ang proposal kasi sa ngayon, yung DICT Cybersecurity Bureau ay huhugutin at yun ang magiging core itong National Cyber Agency plus additional leadership roles. An additional mandate Dagman. Okay. for international cooperation, policy planning. Kasi ngayon ang planning, ang policy formulation ng DICT. bureau is nasa policy planning bureau ng DICT. So para ma-fully detach yung cybersecurity at may unity of command, Parang it will be independent. under the Office of the President. Alright, we are in our last 10 minutes. Napakabilis po nagbabalik ang sulong na bayan. Kanina, before we pause for a break, sinasabi ni Sir Alan, without you detecting it, you cannot Prevent. prevent. Prevent Ano pong ibig sabihin yan? Well, in Layman's cybersecurity term. kasi ganito. So, let's say in an SOC, no, Security Operations Center, kung hindi mo na-detect na yung file na ito ay may malware, Okay. ay papalagpasin mo. Okay. Papalagpasin ng Dismiss. firewall mo. Okay. So, kung nandun na yung file na ito sa loob ng sistema mo, at some point, magde-detonate ito. Yun ang zero day. So ngayon, kailangan mo, so in layman's, halimbawa itong papasok na file, yun yung scammer. So kailangan alam mo yung modus niya para hindi mo na siya mapapasok sa'yo. Hindi ka na maging Trap biktima na sila. may pailabas mo na. So, sa technical naman, dapat yung firewall mo o yung IDS IPS mo, may sandbox. Para doon lang Ano siya. po ibig sabihin nun? Yung sandbox ay doon mapupunta Parang may yung staging ka, file na parang yan ganun na para pag doon sa sandbox, Yung filter mo. i-filter niya Okay. at i-speed up niya yung pag-detonate nung file na yan so that malaman mo kung talagang file na yan ay malware. So yun, ganun yung technical at saka Ikaw, Miss Cybersecurity Expert. So, I guess doon sa konteksto ng ng scam, 'di ba? So, I think yung pag-detect kasi
several factors yan, di ba? Of course, you can have tools to actually detect it, di ba? Sure. So I guess si Who's Called, isa sa mga tools that you can actually consider. Pero I guess more to that, di ba? Yung parang questioning mind natin. So talagang attitude, di ba? Mindset kasi siya talaga. Parang instinct. Oo. And that one is also rooted, di ba? Sabi nga natin, di ba? Napaka-elementary nito. Family is the basic unit of the society. Mag-uumpisa talaga, pamilya. 'di ba, sa mga magulang natin, mga kapatid Begins at natin. home. And even yung mga kasambahay natin, kinakailangan talaga natin sila I-inform. what you call this, i-educate kasi maraming mga kasambahay na na-scam. Imagine mo magkano Sila lang nga ang sweldo inuuna. nila. Yeah, vulnerable. Tapos may scam sila, yung mga pinag-ipunan nila 2 buwan, 3 buwan na Yes, hard-earned money. na sweldo nila. But basically, alam mo yung pag tinignan natin yung detection doon, 'di ba? Let's say from the human aspect of things, kung titignan mo, ang daling sabihin, pero napakahirap siyang, 'di ba? Ang napakahirap siyang i-execute, napakahirap siyang isabuhay, 'di ba? Parang Ipamuhay. gano'n. Yes, I-walk yes, the 'di ba? talk. Kasi kinakailangan yun kumbaga parang Inherent na. medyo alam mo yun, parang second nature na sa'yo. Ito, baka to, in most cases, medyo, questionable. Baka scam to, or let's say, baka fraud ito. Pero syempre, if we speak about, let's say, the FSIs, di ba? Through the AFASA law empowers the FSI to really put forward stringent controls. Kasi ito na yung, kumbaga, with the AFASA law, it tries to break down the silos, di ba? And it also empowers, di ba, the local Filipino community to enhance or increase their confidence in doing online transactions. Kasi lumabas na dun sa GASA report, sa totoo lang, Anong parang sinabi? almost 50%, wala na silang confidence mag-report. Kasi wala namang nasasalvage na i-scam sa kanila. Paulit-ulit. Di ba, na-scam ka na 50,000. Kahit 50% ng 50,000, di ba, hindi naman bumalik-balik Hindi sa'yo. naman. So, ang sabi nila, parang, bakit ka pa magre-report, di ba? So, may mga Disappoint. ganyan. Pero sa totoo lang, dapat Dapat tayong mag-report. Kasi, Encourage natin. nabanggit nga kanina ni Alan, di ba, sa scam kasi, whole of society approach din yan. Kung hindi niyo yan i-report, paano yan malalaman ng CICC o mga kaibigan natin sa PNP, ECG? Kami rin sa Who's Called, paano namin yan malalaman at patutulungan namin kayo, uy, pag ito pala kiniin mo sa Who's Called, ay, outright to, dangerous link, red di ba? flag So, na. talagang kinakailangan, tulungan kasi siya. So, kanina maganda rin explanation ng ating guest, no? Kasi, in-explain naman niya sa atin from a technical perspective. Diba? Pwede bang mag-suggest na every time or anytime actually or all the time, suspetyoso ka na lang lagi? Well, technically dapat. Kasi di ba, Kasi alam, maging di ba tayo suspect. sa cybersecurity, parang yung level of paranoia mo Oo, dapat tumaas-taas ng konti. tayo sa cybersecurity, parang yung level of paranoia mo dapat tumaas-taas ng konti. ma-enhance yun. Actually, dapat lagi kang suspicious Oo, sa sa mga, record. especially nga pag yung bakit hindi naman ito lagi nangyayari. Nagulat ka. Biglang may ganitong offer. Kakaiba. Hindi naman ako tumayo ng loto, bigla ako nanalo. I mean, these are basic, no? But these basic indicators ay makakasave sa atin na hindi tayo ma-scam. Oo, yan. And yung mga katulong natin, pag na-scam yan, ay baka ma-scam din tayo. Lateral movement. Oo, yes. Oo nga. I agree. Oo. So, kailangan natin tuturuan din sila how to handle yung... Oo, saka social engineering sila. Oo. Do you have Ripple effect some yan. sessions for that or parang siguro Sa mga- mag-umpisa tayo? siguro- Sa mga seniors Oh, kami. ayun, Correct. siguro Miss Loli, Lagi ayan, kung kaming let's say meron vulnerable. kayong, let's say, programa or so, yeah, we will Sali be very sali much, kayo. no? Okay. We will invite kasi you. through our partnership din kasi with Scamwatch, medyo mag-grassroots na kami. Nag-umpisa Okay. na kami Oo, before nakita ko December nga. eh. Right. Pero, Sa baba pero mga talaga. bandang mga April, May, mag-grassroots Intensified, ulit oo. kami. Nasa Fiji ako last August. no? Okay. Meron silang US territory. meron silang mga nagbigay ng experience. Puro seniors. Parang testimonials nila, Testimonial. no? Kasi senior kami nga na... Kasi marami kayong pera, yung mga senior. Retired. Yung mga, right. totoo. Purchasing power eh. Siguro yung mga scammers yung sabi, si Alan, anong edad nito? 47, wag muna. Ito si Loli ako, 69, ito, biktimahin natin. Alam nila na At profile. hindi maalam masyado sa Wala security. kaming alam. Oo, Ako, pwede hindi silang... nga ako kumbaga, techie eh. pwede silang, madali silang maniwala. Malin lang.
Madali lang. ma-convince. Oo. So if there's like siguro seminar somewhere ng seniors, we can invite you. Yes, and, of course, of course. Share your, Oo. talk. Oo, kasi and, kinakailangan din natin talaga silang protektahan, yung mga senior educate. citizens natin, mga kasambahay. Yes. Pero nagugulat lang ako, segue ng konti, napakahusay ng ating panauhin. What triggered you to really pursue a career in private and cybersecurity? I started my career A little bit of sa academe. who you are. Turo ako noon sa engineering. And then, I joined the police force. No? I was with the intelligence group. Fascinating, police And then, na. naging member ako ng officer corps ng IT group sa Information sa technology. PNP. And then after that, nag-gobyerno ako sa DICT, CICC. And now I'm now with the international organization. So we are in the private sector. Right. Although non-profit. So una-una, gusto ko ring tumulong, no? Gusto ko ring makita ano ba yung experience ng helping the government outside of the government. You don't have to be in the government, Yes, but you so, can help, yes, even if you're correct. like So a we can private help. citizen. Can help build capacity on a different view, no? Which is the private life. Which I believe, pag naipagtagpit mo yung experience na ito from the private sector, sa academe, and to the public sector, I think you can, for me, I can build a holistic approach dito sa cyber security of cyber resiliency ng bayan natin. Pero growing up, did you see this coming? Uy, magiging ganito ang mundo, not just the Philippines. No. Cyber. I mean, nung bata pa ako, Ano ba? Naglalaro ka lang? Baka naman Jolen. Jolen lang. Oh, yes. At saka text na gano'n. dati wala naman kaming text. wala naman kaming mga cellphone ng bata. Right. Kaya nga So, nagulat ka ba? yes, I think yung mga movies dati, yun yung nakikita mo, Star Wars, but then ngayon reality na, no? Back to the Future, di ba? Ngayon, reality na, nagkaroon na ng space ang cyber, no? Yan, for us to play and for the criminals to play as well. Play, my God. So it has to be at least regulated, no? In some ways. So, you're talking about itong lahat sila for us to play and meron ganyan. But the benefits of bilateral agreements, ano ba yan? Will that strengthen cybersecurity in the country? Yes, O may bilateral nakita ka na agreements. bang direct benefits? Multilateral agreements, What are these? multi-stakeholderism, yes, these are good, if implemented, no? Okay. These are hindi lang lip service, no? Because sometimes yung mga ganitong agreement ay picture lang, no? Wala namang nangyayari, but hindi naman lahat, no? Okay. I'm not saying na lahat, but on cybersecurity, I think we need to focus more on the implementation. IRR talaga, no? Naku, napakabilis na ating orasan. Part 3 siguro. But give us a 60-seconder. Ano po, like yung best practices na pwede nyo pang i-share sa atin mga nanonood. Kasi yan ang kailangan na nating i-adapt or gawin. Well, for the government, I think you have to, walk the talk. You implement whatever is necessary to be implemented. Okay. Supported by a good workforce, right? And if yung sabi mo kanina, yung mga agreements na yan, dapat at least before you sign into an agreement, dapat sana ma-implement natin. So again, bottom line, IRR. Ang gadahing batas, ang gagaling natin Pero pagdating sa implementation, Miss Mel, anong words of hope na I pwede think mo yung i-share? so I'll jump off dun sa sharing kanina o yung parting words ni Alan Yes, we really need to focus on the implementation and we also need to actually highly consider that the manner that we do this should be done ethically. Ethically. Yes. Ano So ibig kaya nga doon sa aking article, isa sa mga articles, I think last year, pinublish ko to sa TechWatch, di ba? The principles of ethical leadership. Yes. And that ethical leadership is not only confined Confined within sa the business enterprise or private sector, more so in the national government because you are serving the Filipino community. Ayun, that's very well said. A mouthful, as I always say. Again, I'll just say this. If we put God first in every area of our lives, He will direct our path. God bless everyone. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan! Sa